Joy Cero, Nida Jesus, Peter Paul Baltasar, Edward Kembao. Bea and Marinel De Leon, Gilmar Baguis and family, EPC and Cameda Medical Center, Jocelyn Baradidan, Valentina A. Del Rosario, Lucy Velarde and family, Girly Rizada and family. Gabonton family, Dueda family, Lilian Castelo and family, Benilda Rizada and family, Meng Dison and family, Sene Pineda and family, Mercy and Shirley Trujillo and family, Nicole Chen and family. Para po sa natatanging kahilingan ni Divine May Canimo, Benilda Rizada, Alan Rosales Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerard Rizada, Girly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, Jerry Joel Adriano, Raywin Broquesa, Meng Dison and family. Para po sa maagang pagaling ni Meng Dison, Edward Kiambao, Annalyn Banlunsat, Angelica Banal, Josepa Logroño, Jason Caguisa, Risa Baltasar, Angelo Baltasar, Jose Panganiban, Susan Rosales, Isuharad, Delfina Moraleda, Rodrigo Acuin, Harold Lagman, Angelica Velasquez, Raymond Crisostomo, Linda Laguador, Roel Santiago, Rose Adriano, Sam Jumaquiao, Rodel Rebota, Pura Broquesa, Selly Umlas, Nicole Chen, Jesusito San Juan. Pasasalamat pa rin po ng SPPC San Pedro, San Pablo. At para po sa mga kaluluwa ni na Jennifer, Raul, Fernando, Rosalina, Atanasio Lubiminda, Amado, Zenaida, Jaime, Eleonor, Josepina, Milo, Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inosaria, Roman, Gloria, Ave, Amelia, Janabielka, Ernesto, Anita, Emerson, Emmanuel, Emil, Ariel Fernando Ding, Milagros, Normelito Senior Junior, Sita, Norcy, Ruchel, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Senior, Estrella, Stefan, Anita, Rosalina, Eduardo Junior, Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Junior, Lilia, Rosalina, Warren, Kongkong, Ernesto, Marlon, Ursula, Rosendo Senior, Orlando, Lourdes, Mark Angelo, Mikey, Maris, Benson, Jason, Jara, Monique, Baby Angel, Mauricio, Arnel, Lucino Senior and Junior, Aurita, Soyla, Espiritu, Jimmy, Aida, Michael, Ann, Ruthie, Rosario, Alfonso, Susan, Verinia, Pedro, Ruben, Pauline, Roman, Rafaela, Ricardo, Rosita, Susan, Cora, Edwin, Grace. At sa lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio, higit po yung walang nakakaalala.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito'y pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Jesucristo, walang hanggan at dakilang pari. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kalwalatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Naipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati ang mga hain, at ang hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin, ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ng mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan, ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihing ang poon ay dakila, nang nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.
Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dakong roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya't nanalangin, "Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Nung ako po'y seminarista pa lamang, isa po sa mga paborito kong salita na tinuro po sa amin sa teolohiya ay ang salitang kenosis. Ang salitang kenosis ay isang salitang Griego na nangangahulugang self-emptying o sa wikang Tagalog ay pagsasaid ng sarili. Ito po'y karaniwan na ginagamit na salita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Philippians chapter 5 verse 7, "And Jesus emptied himself, taking the form of a slave, being born in the likeness of man." Hinubad ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos upang maging kagaya natin. Naging isang alipin at ipinanganak na isang tao. Bakit ko po ba inuumpisahan ang ating pagninilay sa bagay na ito? Sapagkat ngayong araw pong ito'y pinagdiriwang ang kapistahan ni Jesucristo, walang hanggan at dakilang pari. Pinapakita po sa atin ngayong araw na ito ang natatanging pagsasaid ng sarili ni Hesukristo. Hindi po naging makasarili ang ating Panginoong Hesus na kahit siya po ay Diyos, siya'y nagpakababa. Siya'y nakipamuhay sa atin, naging kagaya natin. At bilang isang dakilang pari, siya'y tinatawag na dakilang pari sapagkat nakita natin ang kanyang natatanging pagsasakripisyo ang naging lunas upang tayo maligtas sa pagkakasala. Kenosis, self-emptying, pagsasaid ng sarili. Ngayon sa ating pagninilay, pagnilayan po natin, ilan na lang ba ang hindi makasarili ngayon? Kung tutuusin po natin, siguro nabibilang na lang po sa daliri. Alam niyo po, nung ako po'y nadestino po sa isang parokya sa Bulacan, ay mayroon pong programa doon na ginagawa buwan-buwan. Ang tawag ay Tindahan ni Maria. Doon po ay nagbebenta ng mga delata, bigas, noodles o anumang pagkain sa kalahating halaga. Kung ang isang delata po ngayon ay mahigit kumulang 20 pesos, ay mabibili po natin yung delata doon sa halagang 10 piso lamang. Subalit, sa tuwing may ganun pong programa, ako po'y nalulungkot at sa pagkakita ko po ay dinudumog at higit sa lahat, karamihan po ilan ang taong simbahan nakapila din doon sa programang iyon para mauna sila at makasecure sila sa bilihin ay ultimo
kanilang bag o tsinelas, ipinipila po nila. Nakalulungkot makita. Nasa saan ba ang pagsasaid ng sarili? Ito po yung tinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus ngayong araw na ito. Tayo pong mga Katolikong Kristiyano ay binibigyan ng inspirasyon. Huwag nating palaging isipin na puro sarili na lamang. At sana nakikita natin ang kalagayan ng ating kapwa. Na sana tinitingnan din po natin ang iba. Kenosis, pagsasaid ng sarili, self-emptying. Ang sabi nga po ng isang manunulat, happiness does not come through selfishness, but through selflessness. Mapapansin po natin sa ating unang pagbasang narinig yung patungkol sa pag-aalay ni Abraham na ultimo kahit kanyang anak, iaalay niya sa Panginoong Diyos. Subalit ito'y isang pagsubok lang pala ng ating Panginoong Diyos at siya ay nakapasa sa pagsubok. Marahil may mga pagkakataon po sa ating buhay, tayo rin sinusubok ng Panginoong Diyos kung tayo magiging selfless at hindi selfish. Magandang mapagnilayan po natin, kabilang po ba tayo sa mga taong hindi makasarili? Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, hilingin natin sa ating Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway maging tanglaw ng liwanag na nagpapahayag ng mensahe ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang gawain ng kabutihang loob, naway lagi nating kalingain ang mga itinakwil, tinanggihan at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Bartimeo, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas ng loob na maiugnay ang kanilang mga dinaranas sa mga paghihirap ni Kristo upang makihati sila sa Kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama sa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapamuhay kami sa liwanag ng iyong anak. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.